sabay nating alamin ng totoo ang kawan ng kordero. Sa inyo'y nag-aanyaya. Lahat musika, ihandog sa Diyos ng masaya, pagkat sa piling niya tayo'y may pag-asa. Walang hanggang ligaya, tayo na magsama-sama. The KNC Show, provisions while they grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Sa turo ng ating Ama, ang siyang dapat lakaran. The KNC Show, provisions while they grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. KNC Show, provisions while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Saan ba kayo nagsipang galing? Bakit hinihingal kayo? Akala ko po, lindo po kami, Kuya Eric. Oo nga. Ba't saan ba kayo galing at hinihingal kayo? Kanina po kasi naglalaro po kami, tapos bigla pong tumigil si RL, tapos sinabi niya po na si show na. Kaya po nagtatakbuhan na kami. Buti na lang po, hindi kami na-late. Eksakto nga natin yung kids, dahil welcome na natin ang ating mga kabarkada sa pag-aaral natin yon. Magandang araw sa inyo! Welcome sa KNC Show! Simula na naman ang pag-aaral natin ng makabuluhang bagay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya't manatili lang kayo sa inyong pagkakaupo, ha? Sama-sama natin buksan ang Biblia. Ano ang palatandaan ng tipan na ibinigay ng Diyos na ang lupa ay hindi na niya lilipulin sa pamamagitan ng tubig? A. Araw. B. Ulap. C. Bahaghari. O kids, abangan nyo mamaya ang sagot ha, kaya tumutok lang dito sa KNC Show! Kawikaan 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Oh, Jebel, kumusta? Okay, Mike, andyan ka pala. Oh, kagagaling ko ng medical mission eh. Medyo nakakapagod. Wala po palang kumain, no? Lalo at kapag buo ang ngipin mo. Kailan po ba dapat simulan ang pag-aalaga sa ngipin natin? Alam mo, Jebel, magandang topic yan. Kaya yan ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Ang tamang pangangalaga ng ngipin ninyong mga kids. O mga kids, makinig kayo sa mga tips na ibibigay namin sa inyo ha, at siguradong malaki ang maitutulong namin sa inyo. Kaya umpisahan na natin. Alam nyo ba mga kids o kahit kayong mga nanay, na dapat nating pagtuunan ng pansin ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Bakit?
dahil ang ngipin ng baby ay nag-uumpisang mabuo bago pa ito lumabas sa tiyan, sa 3rd trimester pa lamang ng pagbubuntis. Kaya sa simula pa lang, Kailangang iwasan na magkaroon ng bakterya ang gilagid ng baby. Punasan ng malinis at mamasa-masang tela ang gilagid pagkatapos ng feeding. At kung may pailan-ilang ngipin nang lumalabas, maaari na itong i-brush ng malambot na toothbrush. para sa kaalaman nating lahat, alam nyo ba na pati ang mga baby nagkakaroon ng tooth decay? Ang pagpapatulog sa baby na nakasubo ang gatas o juice ay masama sa ngipin dahil ang asukal ng juice at gatas ay naninira ng enamel coating ng ngipin at nagiging dahilan ng paglabas ng cavities. At kung sakaling masira kaagad ang mga front teeth ng baby, maaaring kakailanganing bunutin na ang mga ito. At para naman maiwasan ang cavities, Dalhin ang baby regularly sa dentista. Umpisahan sa first birthday niya upang maituro ang mga tamang paraan sa pag-aalaga ng ngipin at makita rin kung may problema na ito. Gawing regular ang dentist check upang masanay at hindi na matakot ang inyong anak pumunta sa dentista habang siya ay lumalaki. at ganun din paglabas ng primary teeth, Maaaring lagyan na ito ng dentista ng topical fluoride upang tumigas ang enamel at maiwasan ang cavities. Tuturuan ng bata ng wastong pagsisipilyo at pag-floss pagkatapos kumain. Magpa-fluoride treatment sa inyong dentista kahit na gumagamit ng toothpaste na may fluoride. Kung minsan, kailangang lagyan ng resin sealant ang mga molars ng bata upang maging protective coating laban sa bakterya. tandaan natin, merong mga taong madaling masira ang ngipin kahit alagaan ng regular toothbrushing. Kung ang isang magulang ay mayroong ganitong problema, maaring malipat sa kanilang mga anak. At isang paalala, dalhin natin ang ating mga anak sa dentista at least twice a year. At pagbawalan din natin silang kumain ng maaasukal na kakanin at mag-toothbrush regularly. At syempre, kumain ng mga masusustansyang pagkain na makakatulong upang maging maganda ang ngipin. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating maganda ang ngiti ng inyong mga anak. Maliwanag ba yun, mga kids? Kaya dapat lang na ingatan natin ang ating mga ngipin. Dahil palatandaan nito ng malusog na pangangatawan, hindi lang ng mga batang gaya nyo, kundi para sa ating lahat. Tandaan ninyo yung mga tips na yan, ha? Balitaan din natin ang iba pa nating mga kaibigan na maiging bata pa lang tayo, matuto at masarinit tayo ng tamang paraan ng pag-aalaga ng ating mga ngipin. Tama ka, Jabel. At yan naman ay sinasang-ayunan ng Biblia. Basahin natin ang 1 Timoteo 4 at 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. O ayan ha, siguradong okay yung mga tips na binigay namin sa inyo. At may talata pa sa Biblia, may bonus pa nga kayo eh. Hanggang sa susunod kung loloobin ng Diyos, dito lang sa Kalusugan ng Cordero! Alam! Ano ang palatandaan ng tipan na ibinigay ng Diyos na ang lupa ay hindi na niya lilipulin sa pamamagitan ng tubig? A. Araw. B. Ulap. C. Bahaghari. O kids, abangan nyo mamaya ang sagot ha, kaya tumutok lang dito sa KNC Show!